Sa muling pagkakataon nagkasala ang mga Israelita sa Panginoon at sila'y kanyang pinarusahan. Ipinasailalim niya ang mga ito sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Pilistino. Hoy, buksan mo pinto! Sino kayo? Anong kailangan nyo? Mga Pilistino kami. Pahingin pera. Wala. Wala akong pera. Anong wala? Simple. Anong walang pera? Labas mo pera mo! Wala! Asan? Wala! Bakit wala? Imposible! Wala pala. Noong panahon ding iyon, merong isang lalaking nagngangalang Manoah na taga-Zora. Meron siyang asawa ngunit hindi sila nagkakaroon ng anak, as in bebe. Minsan nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanyang asawa. Babae, kahit nabaog ka, magkakaroon ka ng isang anak na lalaki. Lalaki? Oo, lalaki. As in? As in. Straight? Straight. At ito pa, guwapo. Like Dennis Trillo? Masigit pa, macho. Ay, delicious. Talaga. Oh my gosh. Kaya lang, kailangan tumigil sa pagtinom ng alak. Parang ganito? As in. At kailangan mo rin tumigil sa pagkain ng mga marumi, mga kadiri. As in parang mga fish balls? Yes. Ganon? Kailangan mo tumigil sa mga gano'n kasi madumi yun. Mm-hmm. At sa mga magiging baby mo, kailangan hindi madadampian ng kahit na anong matalim na bagay ang kanyang hair. Ang hair. Ang hair, as in dark hair. Okay. At siya ay magiging banal sa ngalan ng Diyos. Banal. Sa ngalan ng Banal. Diyos. Okay? So, Okay. pakabait ka, darling. Yes, Angel. O, sige, bye-bye. Bye. Honey! Oh, bakit? Ano ba kanina? May lumapit sa akin lalaki. Mukha siyang angel eh. Tapos, sabi niya sa akin, magkakaanak daw tayo, magbubuntis ako. Talaga? Pero, may mga kondisyon eh. Dapat, hindi ako uminom ng alak. Dapat, hindi rin ako kumain ng maduduming pagkain. At dapat, yung magiging anak natin, hindi maladabuan ng kahit anong matalim na bagay sa buhok niya. Or, for short, hindi siya pwedeng gupitan. At lastly, sinabi niya, magiging banal ang anak natin hanggang kamatayan. Parang hindi ako makapaniwala ng darling. Kailangan kong maniwala dahil nagpakita talaga siya sa akin. Panginoon, sana magpakita uli ang lalaking yun. Nang sa gayon malaman namin ang gagawin sa bata. Narinig ng Panginoon ang dasal na ito ni Manoah. Kaya isang araw habang naupo sa bukid ng kanyang asawa, ay biglang lumapit ang anghel ng Panginoon. Especially for you, wanna let you know what I was going through. All the time you were all I thought of you. You were in my heart. Oh! My gosh, ikaw na naman! Ano naman? Teka lang, huwag ka alis ha. Tatawagan ko yung honey ko. Wait lang. Sige. Honey, tumigil ka na. Nagpakita na naman yung Angel. Nasaan? Oh, nandun. Ay, tayo na! Pare, ikaw ba yung nakipag-usap sa aking asawa ng isang araw? Ako nga. Opo ka. So kung sakaling magkatotoo yung sinabi mo sa kanya nung isang araw, anong gagawin namin sa aming anak? Una-una,
Kailangan sundin na yung asawa ang aking mga sinabi. Kailangan niya iwasan ang lahat ng maraming pagkain. Kailangan rin niya umiwas sa pag-inom ng alak. Yun lang. Kailangan niyang iwasan yun. Pagkatapos, ang bata, kailangan hindi magugupit ang kanyang buhok. Bakit? Sapagkat ang batang iyon ay itinakda ng Diyos na magiging banal hanggang sa kamatayan. Gets? Sige, gets. Okay. So, maaari ka ba magstay dito para mabantayan mo kung nagagawa ba namin ang lahat ng pinapagawa mo? Ikinalulungkot ko. Ngunit, kahit pilitin mo ako, hindi ako pwede magstay. Teka, sandali! Ano ba ang iyong pangalan? Bakit mo naman gusto tanong ang pangalan ko, Aber? Gusto lang namin magbigay pugay sa iyong ginawa. Hindi na kailangan. Ganito na lang gawin mo. Magsunog kayo ng alay para sa ating Panginoon. Kayo na yung asawa. Ano naman ang aming iaalay? Kayo lang bahala. Aha! Kilala ko na siya! Siya ang anghel ng ating Panginoon. Naku, mamamatay tayo dahil nakita natin ang Panginoon. Hindi rin. Dahil kung mamatay tayo, hindi tatanggapin ng Panginoon ang aming alay. Hindi lang mangyari ito. At ganun nga po ang nangyari. Nangyari ang lahat ayon sa plano ng ating Panginoon. Na Jontes ang asawa ni Manoah at pagkaraan po ng ilang buwan ay isinilang niya ang sanggol na nangangalang Samson. Na siya'y biniyayaan ng Panginoon.